Kung nakita nyo na ang mythology playlist dito, malamang napansin nyo na puro nilalang na mahilig sa laman loob ang napag-usapan natin. Ngayon pag-usapan naman natin ang mga kinikilalang magagandang nilalang na nabubuhay sa bawat probinsya, sa bawat bundok, sa bawat kagubatan. Kilalanin natin ang iba't ibang diwata na mayroon ang Pilipinas. Sa Philippine mythology, ang diwata ay isang diyosa o hindi naman kaya ay isang espiritu. Ang terminong diwata ay mayroong iba't ibang kahulugan dahil kilala na ito bago pa dumating ang mga mananakop sa Pilipinas. Pero ang pinagmulan talaga nito ay ang mga devata na mula naman sa Hinduismo at Budismo. Noong dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, nagsimula na ang iba't ibang tawag dito tulad ng diyosa hanggang naging dryad na mababait na nilalang. Ayon sa mga Espanyol, ang mga ito ay nakakapagbigay ng magandang kalusugan, swerte kung sila ay sasambahin at maaring magbigay ng kamalasan at sakit kung hindi bibigyan ng respeto. Pero kahit binigyan ng ibang pangalan ng mga Espanyol ang nilalang na ito, pinanatili ng mga Pilipino ang tawag na diwata. Ang deva na Hindu term nang ibig sabihin ay diyosa. Kung sa lugar naman na Javanese, Balinese, Sundanese, Malay at Indonesia, ang tawag nila ay dewata. Ang devas at devata ay iisa lamang ang ibig sabihin. Maraming uri ang mga ito tulad ng Vana devatas na espiritu ng kagubatan, Grama devata na diyosa naman ng isang lugar, devata ng mga ilog, kuweba, bundok at iba pa. Ayon naman kay Jose Romel Hernandez, ang salitang diwata ay mayroong ibang ibig sabihin para sa mga Pilipino tulad sa mga Taga-Luzon o mga Tagalog, na ito ay isang maliit na nilalang at mayroong pakpak na ginagamit nila para makalipad o ang tinatawag nating dambana. Para sa mga taga-Bisaya naman at mga taga-Mindanao, ito ay isang anito o hindi kaya'y espiritu ng mga sinaunang tao. Hanggang sa panahon ngayon ay patuloy pa din ang paniniwala patungkol sa nilalang ng mga ito. Ang mga diwata ay nakatira sa mga malalaking puno tulad ng akasya, palete, nara at iba pa. Ayon nga sa mga kwento, ang mga nilalang na ito ay tagapagbantay at nag-aalaga sa kalikasan. Ang itsura ng mga nilalang na ito ay katulad na lamang ng isang normal na tao, pero may taglay na kakaibang kagandahan. Ang kanilang buhok ay madalas nakatirintas. Ang kulay ng kanilang balat ay iba-iba din ang paglalarawan. Mayroong maitim, mayroong kulay asul, minsan naman ay pula o hindi naman kaya ay dilaw. Ang mga ito ay matatalinong nilalang, magaling makipaglaban at hindi tumatanda ang itsura. Ang bawat bundok o tagong lugar na natataglay ng kakaibang kagandahan ay pinaniniwalaan na may nagbabantay na isang diwata. Ang tatlong diwata na kilalang kilala natin sa Pilipinas na sina Maria Sinukuan, Maria Cacao at Maria Makiling na sikat sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Isa-isahin natin ang tatlong ito. Mapapansin sa tatlo na mayroong Maria sa kanilang pangalan dahil ito sa mga impluwensya ng mga Espanyol na ang ibig sabihin ay diwata. Nung panahon ng Roman Empire, ang pangalan na Maria ay isang pambabaeng term ng pangalan na Marius, hindi Mario. It's me, Mario! Lumaganap ang pangalan na ito dahil na din sa paglaganap ng Kristyanismo at isang Latin term para sa pangalan ng nanay ni Hesukristo na si Mary. Unahin natin si Maria Sinukuan na pinaniniwala ang tagapagbantay raw ng Mount Arayat na matatagpuan naman sa Pampanga. Para sa mga hindi nakakaalam ng kwento ng diwatang ito, siya ay mabait at mapagbigay. Noong unang panahon, sagana sa prutas at hayop ang bundok ng Arayat. Ang kakaiba dito ay ang bunga ng mga puno na kakaiba ang laki kumpara sa isang normal na prutas. Mabait ang diwatang ito na kada umaga binibigyan niya ang mga mamamayan na nakatira sa ibaba ng bundok ng mga prutas. Paiklayin natin ang kwento. Ilang tao ang hindi nakontento sa binibigyan ng diwata sa kanila at naisipan nilang umakyat ng bundok at kumuha ng prutas nang hindi nalalaman ng diwata. Siyempre, nalaman pa rin ng diwata yun at naggalit ito, kaya't magmula noon ay nawala ang mga hayop at masasaganang bunga ng mga prutas sa bundok. Ang bundok ng Arayat ay tahanan na rin ni Apong o Aring Sinukuan na God of War at God of Death. Si Maria Cacao naman ay ang tagapagbantay ng Mount Lantoy. Matatagpuan ang bundok na ito sa probinsya ng Cebu sa Argao. Ang kwento ng Diyosang ito ay maiugnay sa pag-apaw ng ilog tuwing umuulan na nanggagaling naman sa bundok ng Lantoy. Isa itong simbolo na si Maria Cacao at ang kanyang asawa na si Mango
ay bumaba mula sa ilog papunta sa kanilang sasakyang pandagat na ginto para ibaba ang kanilang mga pananim o hindi kaya ang pagbalik ng dalawang ito mula sa kanilang pinuntahan. Si Maria Cacao ay nakatira lamang sa loob ng kuweba at nagtatanim ng mga tableya o mas kilala sa panahon ngayon na ginagawang tsokolate. Ang Diyosang ito ay matanda kay Maria sinukuan pero nakilala siya magmula noong 1600s kung saan sa taon na ito ay ipinakilala sa mga Pilipino ang tsokolating kakao. Ang iba ay naniniwala na ang kwento ni Mango na asawa ni Maria Cacao at ang istorya ni Cacao ay isa lamang gawa-gawa mula sa ibang paniniwala, kumbaga hindi talaga sa atin. Pero hanggang ngayon, kinikilala pa rin ang diwatang itong kasama ang kanyang kwento. Ang pinakahuli at ang pinaka-famous ika nga sa kanilang tatlo ay si Maria Makiling. Ang diwatang ito ay pinaniniwalaan din na isang dambana o fairy na nagbabantay sa bundok ng Makiling sa Laguna. Ang diwata na ito ay may kakayahang pumigil sa isang unos at delubyo tulad na lamang ng lindol at ng bagyo. Kung titignan ang kwento ng diwatang ito, halos parehas lamang sa mga naunang diwata. Tagapagbantay ng bundok mula sa mga taong gustong sumira dito. Pero may kakaibang kwento na hindi lamang ito basta-basta diwata. Ang diwatang ito ay ang dahilan kung bakit may mga nawawalang lalaki na umaakyat sa bundok na Makiling at hindi na nakikita kailanman. Kapag may atipuhan itong isang lalaki, dadalhin niya ito sa kanyang tahanan at gagawing asawa. Ang iba pang paniniwala ay kapag ang isang tao ay umakyat sa bundok at kumuha ng kahit anong prutas ay hindi na makakababa. Maari din na maligaw ito o hindi kaya'y masugatan mula sa mga tinik na nasa halamanan mula sa bundok. Makakababa lamang ito kung itatapon ng mga kinuhang prutas at ibabaliktad ang suot na damit. Isa pa sa mga paniniwala na ang diwata na ito ay mapagbigay sa mga taong mababait. Pababa ito sa kanyang bundok para bigyan ng tulong ang mga nangangailangan. Ang iba naman ay inaabuso ang kabaitan ng diwata dahil dito hindi na ito nagpakita pang muli. Marahil hindi mo alam ang kwento ni Maria Makiling bilang isang diwata na sawi sa pag-ibig. Well, tama yun narinig. Ayon kasi sa paniniwala, naloko ng isang mortal na lalaki ang diwatang ito. Isang mangangasong lalaki na nakipag-ibigan sa kanya ay mayroon palang kinakasama o mayroong asawa na isa ring mortal. Kung mayroong unang aswang, mayroon ding unang kabit. Si Maria ang unang kabit. Dahil sa kanyang galit, nagsimula ang pagkawalang tiwala niya sa mga mortal na tao. Tulad ng ginawa ni Sinukuan, pinahirapan niya mga tao sa paghahanap ng ikabubuhay nito. Kahit ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay mayroong kwento patungkol kay Maria Makiling. Ayon sa kwento, nahulog ang loob nito sa isang magsasaka na lagi niyang binabantayan. Mabait ang lalaki at tahimik lamang na hindi niya ikinikwento kanino man ang pakikipagkita nito sa diwata. Dumating ang panahon ng giyera at ang mga sundalo ay nanguha at nagsali ng mga lalaking hindi pa kasal at wala pang pamilya. Dahil ang lalaking iniibig na Maria ay ayaw masama sa gulo, nakipagkasundo ito ng kasal sa isang mortal na babae. Pagkatapos ng kasal, pinuntahan niya si Maria at sinabi ang nangyari. Labis ang saktan ng diwata at magmula noon ay naglaho ito at hindi na nagpakita kahit kanino man. Kung titignan sa ibang anggulo ang bundok ng Makiling, kung pagmamasdan mo ito, makikita mo ang isang korte ng katawan kung saan nakatagilid ito pahiga. Pinaniniwalaan nga na ito ay si Maria Makiling. Sa maraming kwento patungkol sa mga diwata, totoo man ito o isang katang-isip, iisa lamang ang pinaparating ng bawat kwento, ang kanilang pagiging bukas palad o pagiging mapagbigay sa mga mortal na tao. Pero ang ganti at ang sinusukli natin sa kanila ay kalapas-tanganan at kawalang yaan dahil sa hindi tayo makontento sa binibigay nila.